Campaign period para sa lahat ng kakandidato sa national position sa 2025 midterm elections nagsimula na ngayong araw. Campaign rally kick-off ng mga kandidato mula sa iba't ibang partido isasagawa mamayang hapon. Oplan Baklas. Inumpisahan na rin ang Commission on Elections. Campaign materials na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar, pinagtatanggal. Dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Pebrero. Dating general ng PNP na sangkot sa operasyon ng 990 kilos ng shabu noong October 2022 sa Maynila, sumuko na. Dating general agad rin naglagak ng piyansa. At ilang insidente ng pagbaha at landslide na itala sa Bicol. Mga binahang residente sa Puerto Princesa, Palawan, inilika. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsimula na ngayong araw ang campaign period o ang pangangampanya para sa lahat ng mga kumakandidato sa national positions para sa darating na May 2025 midterm elections. Muli namang nagpaalala ang Commission on Elections sa mga kandidato na sumunod sa mga panuntunan ng responsableng pangangampanya. Samantala, nagsimula na rin ngayong araw ang Oplan Baklas ng COMELEC sa buong bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta ang monitoring ng COMELEC sa unang araw ng campaign period? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay wala pang ibinigay na update ang Commission on Elections sa pahayag kanina ni Chairman George Erwin Garcia. Mukhang bukas pa, Ella, sila makapagbibigay ng update. Kaugnay nga dito sa unang araw ng campaign period para sa national candidates sa buong bansa. Opisyal nang nagsisimula ngayong araw, February 11, ang panahon ng pangangampanya para sa mga kumakandidato sa national na posisyon o tumatakbong senador at party list. Sila ay opisyal na rin tatawagin, Ella, na mga kandidato. Tatagal ng mahigit 2 buwan ang campaign period ng national candidates hanggang May 10, 2025 o 2 araw yan bago ang halalan. Ngayong araw ay pumasok na rin ang kapangyarihan ng komisyon sa mga kandidato at sakop na sila ng lahat ng palatuntunan at batas patungkol sa eleksyon. Lahat ng gastos ng isang kandidato ay pasok na sa tinatawag na spending limit na pagkatapos ng halalan sa Mayo ay kailangan nilang iuulat ito sa COMELEC kung magkano ang lahat ng kanilang ginasto sa kampanya, kabilang sa gastos para sa political advertisement, campaign materials at iba pang election paraphernalia. Sa pangangampanya, ipinaalala ng COMELEC maging responsable ang mga kandidato pati ang kanilang team na linisin ang kanilang kalat o basura sa kanilang mga campaign rally. Ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 9 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag sila ay national candidate. Kaugnay ng pagsisimula ng campaign period, sinimula na rin ng COMELEC ang Oplan Baklas ngayong araw sa buong bansa. Tinatanggal ng komisyon katuwang ang mga otoridad tulad ng Philippine National Police o PNP ang mga illegal na campaign materials o poster. May tuturing na illegal kapag wala sa common poster area tulad ng waiting shed, istasyon ng tren, nakakabit sa kawad o poste ng kuryente, puno at hindi sumusunod sa tamang sukat na 2 by 3 feet.
Babaklasin din ela kapag ka non-biodegradable o hazardous o mapaganib sa kalikasan na campaign paraphernalia. Sa Manila, kanina ay pinagunahan ni na Chairman George Erwin Garcia at Ad Interim Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal ang pagbabaklas sa mga illegal campaign paraphernalia. Sa mga susunod na araw, ang gagawin muna ng local COMELEC natin, mag-i-issue sila ng mga notices sa mga kandidato at ipatatanggal nila. Hindi na kami ang magtatanggal. Sila na ang magtatanggal within a period of 3 days. Kapag hindi nila ginawa yung pagtatanggal in 3 days, papaila namin sila ng kasong election offense sa Law Department at karampatang disqualification. Ella, bagamat nagsimula na ang campaign period para sa national candidates at nagbabaklas na nga ng mga illegal campaign materials, nilinaw ng komisyon hindi kasama sa kanilang babaklasin kapag yung election campaign material ay para doon sa mga local aspirant dahil hindi pa naman sila maituturing na kandidato dahil ang kampanya sa mga tumatakbo sa local positions ay sa darating pa na March 28. Kapag pumasok na ang panahon na yan, saka pa lamang babaklasin pwedeng baklasin ng COMELEC yung mga illegal campaign material para doon sa mga local candidates. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa pagsisimula ng kampanya ng mga tatakbo sa midterm elections, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang campaign kick-off ng kanyang mga sinusuportahang mga kandidato sa Lawag, Ilocos Norte. Mula sa Lawag City, naroon ang ating senior correspondent na si Nel Maribohok live. Nel, kamusta yung paghahanda dyan sa Lawag para sa campaign kick-off ng administration party? Yes, agad dito mismo sa Centennial Arena, Lawag City, Ilocos Norte, magaganap ang proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Centennial Arena na ito ay tinuturing na pinakamalaking indoor venue sa Northern Luzon. Mapapansin na halos handa na ang venue para sa campaign kick-off ng administrasyon mamayang hapon. Mahigpit na rin ang seguridad dito sa Lawag, papasok ng venue at maging sa boundary ng Ilocos Norte. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa pagsisimula ng kampanya ng mga kandidatong sinusuportahan ng administrasyon. Inaasahan na makukumpleto ang Senate slate ng Marcos admin, kabilang narito ang President's sister na si Senator Amy Marcos na hindi pa rin tiyak kung makakarating mamaya sa proclamation rally. At mamaya aga, abangan din natin kung ano yung magiging laman ng talumpati ni Pangulong Marcos dito sa campaign kick-off sa Lawag City. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nel Maribohok. Samantala, isasagawa naman mamayang hapon ang campaign kick-off rally nila dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Kabilang sa mga inaasahang sasama sa kanilang People's Campaign Kick-Off Rally, si dating Vice President Leni Robredo. Magsisimula ang event ng alas 4 ng hapon sa Dasmariñas City Arena. Kapwa kakandidato para magbalik senador sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Si Kiko Pangilinan ay tatakbo sa ilalim ng Partido Liberal habang si Bam Aquino naman ay sa Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP Party. Hindi sasabay sa paglulunsad ng kandidatura sa national positions ngayong araw ang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sa halip, isasagawa nila ang kanilang proclamation rally sa Huwebes, February 13 sa San Juan City. Kabilang sa mga kandidato ng partido na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Jesus Hinlo Jr., Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc, aktor na si Philip Salvador at KOJC leader Apollo Kibuloy. Daan-daang mga campaign posters na iligal na nakakabit sa gilid ng mga kalsada ang binaklas kaninang umaga kaalinsabay ng pag-uumpisa ng Oplan Baklas sa Quezon City.
Nakikiusap ang lungsod sa mga campaign managers ng mga politiko na sundin ang common posting areas dahil hamon sa kanila ang pag-iikot sa lungsod dahil sa lawak nito. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong lugar ba sa Quezon City ang nakuhaan ng maraming illegal campaign poster kaninang umaga? Ella, dun sa pag-iikot nga kanina, karamihan dun sa mga campaign poster na illegal na nakuha ay mula doon sa area ng District 1 at sa Payatas dito sa Quezon City. Yan nga yung doon sa isinagawang Oplan Baklas sa mga distrito sa lungsod. Daan-daang mga illegal campaign materials nga ang naipon kanina sa Quezon City Hall matapos ang operasyon ng Oplan Baklas sa lungsod kanina. Karamihan dito ay mga tarpaulin na nakakabit sa mga pader at poste ng kuryente. Tumatakbo sa mga national position ang pinagbabaklas na campaign materials kasama ang senador at karamihan ay mga party list. Matapos pagsamasamahin ang mga nabaklas na campaign poster, isinakay ito sa truck ng basura sa QC. Alas 4 pa lang kaninang madaling araw nang magsimula ang Oplan Baklas. Full force ang mga kawani ng pamahalaang lungsod para suyurin ang 6 na distrito sa lungsod. Kasama dyan yung puwersa ng Traffic and Transport Management Department, Department of Sanitation QC, Department of Order and Safety o DPOS, Task Force Disiplina at mula sa Metropolitan Manila Development Authority. Naglaan ng tig-2 mga truck sa kada distrito ng lungsod para sa paghahakot ng mga matatanggal na campaign posters. Nasa 50 mga tauhan naman ang nakadeploy sa kada distrito para sa pagbabaklas. Pakiusap ng head ng Traffic and Transport Management Department ng QC na si Sir Dexter Cardenas sa mga campaign managers na nagkakabit ng mga poster sumunod sa mga common poster areas. Isaan niya sa hamon sa kanila kung araw-araw magsasagawa ng Oplan Baklas ay ang lawak ng lungsod kaya mahihirapan silang ito'y ikutin. Ella, ayon sa QC, yung kanilang isasagawang Oplan Baklas ay araw-araw at hanggang sa matapos yung campaign period para nga mapanatili nila yung kalinisan dito sa kanilang lungsod. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagtalaga na ng 2 bagong commissioners ng Commission on Elections o COMELEC si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapalit ng mga nagretiro na sina dating Commissioners Socorro Inting at Marlon Casquejo. Agad naman silang magsisimula sa trabaho kahit hindi pa nakukumpirma ng Commission on Appointments. Narito ang report ni Dante Amento. Having been appointed to the position of Commissioner of the Commission on Elections, of the Commission on Elections, hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will faithfully discharge, that I will faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position. Higit isang linggo matapos magretiro sina Commission on Elections o COMELEC Commissioner Socorro Inting at Commissioner Marlon Casquejo noong February 2, nagtalaga na ng kapalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal, na kasalukuyang direktor ng COMELEC Law Department at 27 taon nang nagtatrabaho sa COMELEC. At si Attorney Nole Pipo, na kasalukuyan namang COMELEC Regional Director ng Region 1. Nanumpa na si Kasingal kay Chairman George Erwin Garcia kahapon, samantalang si Pipo ay inaasahang bukas araw ng Miyerkules. Siyempre nagpapasalamat ako sa ating Presidente for heeding to the request of the Chairman na ma-appoint sana ang insider. And of course kay Chairman po, makakaasa kayo na susuportahan ko lahat ng projects ni Chairman at kung ano ikakabuti ng komisyon. Ayon kay Chairman Garcia, pagkatapos na manumpa ay agad na magsisimula ang mga ito sa kanilang trabaho bilang ad interim commissioners ng COMELEC. Ibig sabihin nito, hindi na nila kailangan pang makumpirma ng Commission on Appointments o CA. Itinalaga kasi sila ng Pangulo nang walang sesyon sa Kongreso. Ito po ay ad interim appointment sapagkat ang Congress is not in session. And therefore, the appointment is valid until the resumption of Congress. So kung sakasakali po,
ang resumption ng Congress ay June 2. At least po tapos na ang halalan by that time. At kahit paano, makakapag-perform sila ng duties dito sa natitirang 91 days before the elections. Dagdag pa ni Garcia, malaki ang maitutulong ng dalawa dahil sila ay galing mismo sa COMELEC at alam na mga ito ang trabaho sa loob ng komisyon. Mahalaga na kumpleto ang miyembro ng COMELEC and Bank lalo na papalapit ng 2025 elections at kailangan din ito kapag may mga mahalagang desisyon ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, hihilingi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman ang ilang kongresista na tatayong impeachment prosecutors na maaaring ipagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa 20th Congress. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hihilingi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court oras na makonvene ito na ipasapina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga planong gawin ng House Prosecutors upang mapagtibay ang ebidensya nila laban sa pangalawang Pangulo, kabilang sa Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara laban kay VP Duterte ang umano'y matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y questionableng yaman nito at pagpalyang i-disclose ang lahat ng ari-arian sa pamamagitan ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ire-request po namin sa impeachment court dahil ang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Inisyal nang nakapag-usap ang House Prosecution Panel noong nakalipas na linggo at magkakaroon din ng mga regular na pagpupulong. Tiwala ang mga kongresista, malakas ang kanilang ebidensya, lalo na sa ilang articles of impeachment, kaya makoconvict si VP Duterte. Based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. For the purpose of filing an impeachment complaint, I submit that our evidence is ample. Ang aligasyon ng assassination, mariing itinanggi ni VP Duterte. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Samantala, naniniwala naman ang ilang tatayong impeachment prosecutors na maaaring ipagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte hanggang sa 20th Congress. Naghahanda na rin ang mga ito at may regular na pagpupulong para sa gagawing impeachment trial. Kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. While the 20th Congress can continue the process, they don't need to go back from step 1. Ang gagawin lang ng 20th Congress is to continue from where the 19th Congress stopped. Ipinahayag na ni Senate President Francis Cheese Escudero na mauurong pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo ang pag-convene sa Impeachment Trial Court. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy ang impeachment case hanggang tumawid sa 20th Congress ayon kay Senate President Francis Escudero. Ito anya ay hanggat walang inilalabas na temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Naniwala si Senate President Francis Escudero na intensyon ng saligang batas na dumating sa punto na matapos, maresolbahan at papagpasyahan ang impeachment case. Aniya, ito ay trabaho ng isang impeachment court na inihahalin tulad niya sa Court of Appeals, Supreme Court o Sandigan Bayan, kung saan kahit sa ordinaryong regional trial court na nagpalit ng judge, tuloy ang kaso. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Ngunit muling paglilinaw ni Escudero, mahaba pa ang prosesong pagdadaanan bago ang pagsasagawa ng aktual na impeachment trial. Kapag natalakay na ito sa plenaryo, sa oras na nagbalik sesyon na ang Kongreso sa Hunyo, maaaring abutin pa ng isang buwan o higit pa ang aktual na paglilitis. Ibig sabihin, tinatayang maisasagawa pa ang mismong trial sa 20th Congress. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial will commence after that date. Dagdag pa ni Escudero, sa ngayon ay ginagawa na nila ang draft ng impeachment rules na maaaring matapos sa loob ng 2 linggo. Target nilang mapadala ito sa lahat ng mga senador upang mabigyan sila ng sapat na panahon na mapag-aralan bilang paghahanda sa pagtatalakay nito pagdating ng June 2. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahaalagaan. Kinuwestiyon ni House Majority Leader Zamboanga, 2nd District Representative Manix Dalipe, kung bakit House members lang ang sinampahan ng reklamo kaugnay ng 2025 national budget. Reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa Office of the Ombudsman ang inihain laban kina House Speaker Martin Romualdez at 3 pang kongresista ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Narito ang report ni Rosalie Coz. Pinagdududahan ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Formal na inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Kaugnay ito ng mga alegasyong anomalya sa 2025 national budget. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item na naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inireklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Giit pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort upang imislead o lituhin ng publiko at pagdudahan ang integridad ng Kamara. Tinanong si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Balik na tanong ni Dalipe, bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget? Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang aprubahan ng 2025 General Appropriations Bill bagkos sa isang constitutional duty ng Kongreso. Binigyang diin din itong hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval.
Naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang ikumpleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako tatanungin nyo, ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng isang House leader sa House Good Government and Public Accountability na isama rin sa imbestigahan ng panel ang sinitang 12.3 billion pesos na halaga ng pondo sa Department of Education ng Commission on Audit o COA. Sa ilalim pa ito ng termino ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, kasama na ba yung sinasabing COA flag DepEd funds sa Articles of Impeachment na iniindorso ng Kamara? Aga, hindi pa kasama ang 12.3 billion pesos na halaga ng Commission on Audit o COA flag funds sa Department of Education o DepEd sa 7 Articles of Impeachment na inendorso ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga hinihikayat ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jay Congcun ang House Good Government and Public Accountability na isama ito sa kanilang iniimbestigahan. Maaari anya kasing mapalakas nito ang impeachment case laban kay VP Duterte. Sinita ng COA sa annual audit report nito para sa 2023 ang kawalan ng aksyon ng DepEd sa 12.3 billion pesos na halaga ng disallowances, suspension at charges. Sa 7 Articles of Impeachment na referred na sa Senado ng Kamara ang issue ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 at 2023 ang kabilang. Pagsira umano sa tiwala ng publiko at maituturing na graft and corruption ang maling paggamit at paglulusutay sa kontrobersyang confidential funds. Aga, para naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa sa mga 11 House prosecutors na nakaambang impeachment trial ni VP Duterte, dedepende yung paggamit sa isyong ito kung meron bang sapat na ebidensya na magagamit at makakadagdag sa Articles of Impeachment na inendorso ng Kamara sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Pebrero. Base sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 28 centavos per kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Nangangahulugan ito ng dagdag na 57 pesos sa bawat customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Dagdag na 85 pesos kung 300 kilowatt hour, 113 pesos kung 400 kilowatt hour at 142 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo. Ang dagdag singil ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng generation charge. Kinumpirma ng Department of Agriculture na may nakasuhan ng mga importer dahil sa umano'y illegal nitong mga aktibidad. Samantala, inaasahan sa susunod na linggo, magsisimula na ang DA ng pamamahagi ng murang bigas sa merkado. Narito ang report ni Nel Maribohok. 4 na kumpanya ang kinasuhan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry o BPI dahil sa pagkakasangkot sa umano'y agricultural product smuggling. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami na rin ang na-blacklist na importer dahil sa pinaniniwalaang sangkot sa illegal na aktibidad. Well, sa blacklist 10, no, out of the 16. Okay. At nakasuhan na, 4 na nakasuhan.
Samantala sa susunod na linggo, inaasahan na magsisimula na ang rollout ng murang bigas na mula sa National Food Authority o NFA na ibebenta sa halagang 35 pesos kada kilo. Ito ay matapos ang deklarasyon ng Food Security Emergency ng DA. Lumalabas kasi sa procedure, may documentation na kailangan gawin. So hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU, and by next week maro-roll out na hopefully yan. Thank you. Aabot sa mahigit 50 LGU ang nagpahayag ng interes na bumili ng murang bigas at halos buong National Capital Region o NCR ay nais rin na makakuha ng NFA rice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na makatatanggap ng fuel subsidy ang mga operator na hindi nakiisa sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa ahensya, posibleng ngayong buwan o sa Marso ay meron nang mai-release na fuel subsidy dahil sa naging pagtaas ng presyo ng petrolyo noong nakaraang buwan. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, may plano na ang gobyerno na mamahagi ng fuel subsidy ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Attorney Chofilo Guadis III. Maaari anyang masimulang maipamahagi sa mga qualified beneficiary ang ayuda ngayong Pebrero o sa susunod na buwan. Meron anyang 1.5 billion pesos sa first tranche na inilaan para rito na papasok sa fuel subsidy card ng mga benepisyaryo para ma-withdraw sa Land Bank. Ito pong fuel subsidy, ang dahilan po nito is para wag hong mag-file ng petition for increase naman yung mga pampublikong sasakyan. Ito po yung pang-buffer namin. Ngunit ayon kay Chairman Guadis, hindi nakasama sa pwedeng tumanggap ng ayuda ang mga operator na hindi pumasok sa franchise consolidation na nakapaloob sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Kaya anya binuo ang mga kooperatiba ay para maging mas madali ang pagbababa ng mga programa ng gobyerno gaya ng pamamahagi ng ayuda. Dahil meron na anyang mga nagpa-consolidate, mayroon ng mga listahan ng benepisyaryo. Kung hindi ka sumama sa programa ng gobyerno, ibig sabihin wala ka ng karapatang pumasada sa daan dahil wala ka ng prangkisa. So definitely, ang bibigyan lang naman namin ng fuel subsidy yung mga nasa daan. Batay sa guidelines ng LTFRB, 12,000 pesos ang matatanggap na fuel subsidy ng mga modernized unit habang 9,000 pesos naman sa mga tradisyonal na jeep na nagpa-consolidate. Kahapon nagsagawa ng protesta ang transport group na Piston sa isang gasolinahan sa Commonwealth, Quezon City. Panawagan nila ang pagbasura sa oil deregulation law na nasa 27 years na mula nang maaprubahan noong 1998. Ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, dahil sa batas na ito, nakokontrol ng mga oil companies ang presyo ng petrolyo na madalas ay mataas ang increase pero kakarampot ang rollback. Ngayong araw may 10 centavos na rollback sa presyo ng diesel na ayon sa mga operator at driver ay wala namang epekto at hindi mararamdaman. Baliwala din naman yung binababa nilang rollback na sabi nga natin, sa panig namin mga driver, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, malaking kawalan sa kita namin ito, lalong lumiliit ang kita ng driver. Itong January pa lang ay halos 90 pesos per day yung nawalang kita kung kami nagko-consume ng 30 liters per day. Sa loob po ng isang buwan, sa loob po ng 30 days, 1,000 yung nawawalang kita na dapat nagagamit na ng mga driver at mga operator doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa susunod na linggo, mayroong nakatakdang pagdinig ang LTFRB hinggil sa hirit na taas pasahe ng ilang transport group. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpalabas ng advisory ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX kung saan inaabisuhan ng mga motorista na asahan ang mabigat na traffic ngayong darating na Sabado, February 15. Ito ay dahil sa idaraos na concert sa may Philippine Arena. Pinapayuhan ang mga manonood ng concert na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit. Habang ang mga motorista naman na patungo sa Bukawi o Santa Maria sa Bulacan ay pinapayuhang dumaan sa mga alternatibong ruta sa Marilao, Bukawi at Tambubong exits. Magdi-deploy naman ang NLEX ng mga traffic personnel para umasiste sa mga motorista. Ipapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paggamit ng Unified Persons with Disability ID System bago matapos ang 2025 upang maiwasan ang paglaganap ng pekeng PWD IDs. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyang nasa pilot implementation stage ang sistema mula pa noong Enero hanggang sa darating na Hunyo 2025. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Laganap sa bansa ang pagkakaroon ng hindi lehitimong person with disability identification cards. Kaya ngayon bumubuo na ang Department of Social Welfare and Development ng estratehiya para malabanan ito. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyang sinusubukan ang Unified ID System mula pa noong Enero hanggang sa darating na Hunyo ngayong taon. Magkakaroon na lang ng isang mukha yung mga person with disability. Currently kasi magkakaiba yan. Depende dun sa local government unit na nag-issue, no? Magkakaiba yung issue. But now, magkakaroon tayo ng RFID-enabled na physical ID. Plano ng DSWD ang magkaroon ng Unified ID System para maiwasan ang pagkakaroon ng mga pekeng identification cards sa bansa. Nakita natin, no, based on conversations na may maraming mga issues na kinakaharap nga yung mga persons with disability. Isa nga dyan yung proliferation of fake person with disability ID and then yung misuse of the benefits and the privileges accorded to the persons with disabilities as provided under Republic Act 10754. Ayon kay ASEC Dumlao, ang planong Unified ID System ay binubuo ng Standard Physical ID at Digital ID kung saan makikita ang biometrics ng may-ari ng ID. Para masiguro rin na hindi ito madaling mapepeke, ay nilagyan ito ng Security Radio Frequency Identification o RFID. May QR code din ito na maaaring iscan para ma-verify kung ang nasabing ID ay lehitimo. RFID-enabled nga ito, tapos may mga security features na ilalagay nun. Merong QR code na magagamit for this. So, imagine mo na lang na you present a physical ID and if you wanted to verify dun sa system, because may QR code, di ba? Kumbaga parang itatap mo lang, scan mo yung QR code, lalabas na sa screen yung digital ID. Target ipatupad ng DSWD ang paggamit ng Unified Person with Disability ID System bago matapos ang 2025. From the instructions of Secretary Rex Gatchalian, we were able to identify around 60,000 individuals that will be covered by this pilot implementation. But sabi nga ni Secretary, we'll have to increase the number. We could probably go as high as 200,000 for the pilot implementation. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagpiyansa na ang dating general na sangkot sa operasyon ng 990 kilos ng shabu noong October 2022 sa Maynila. Ito ay matapos siyang sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pagdating ng bansa kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano na ang update dito sa sumukong dating general ng PNP?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala na nga sa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si dating Deputy Chief for Operation, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. matapos na magpiyansa kaninang umaga sa Branch 44 ng Manila Regional Trial Court. Ito ay may kaugnayan sa kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, 200,000 piso ang inilagak na piyansa ni Santos sa korte. Matapos aniya ito magpiyansa ay agad ding naglabas ang korte ng release order para sa dating general. Si Santos ay dumating sa bansa kaninang 4:58 ng madaling araw mula sa Singapore. Sinalubong ito ng mga tauhan ng CIDG para isilbi ang warrant of arrest. Iproseso gaya ng mugshot at booking procedure. Saka dinala sa korte para sa pagpapiyansa. Si Santos Ella ay isa sa 30 tauhan at opisyal ng PNP na sangkot sa kontrobersyal na operasyon ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Si Santos ay nauna nang nagpadala ng surrender feeler sa CIDG noong nakaraang linggo. Sa pagsuko ni Santos Ella, 7 aktibo at retired police official na lamang ang pinaghahanap ng mga pulis. Ella? Leia, nagkaroon ba ng pahayag yung dating general kung ano ang nag-udyok sa kanya para siya ay sumuko na? Ella, hindi na natin nagawang makita ito, no? Itong dating general dahil mula sa airport ay idiniretso na ito sa korte para siya nga ay maglagak ng piyansa. At pagkatapos maglagak ng piyansa ay naglabas na ang korte ng release order at hindi na siya dinala pa dito sa Campo Crame, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Kinumpirma ng Philippine Navy ang pagdaan ng Chinese Research Vessel o CRV Lanhai 101 sa bahagi ng karagatan ng Palawan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, linggo nang unang mamonitor ang Chinese vessel o Chinese Research Vessel sa silangang bahagi ng karagatan ng Palawan sa pamamagitan ng Littoral Monitoring Station o LMS Melville. Agad namang nagpadala ng radio challenge ang barko ng Pilipinas at sumagot naman ito. Sabi ni Trinidad, dumaan ang CRV LAN HAI 101 sa silangang katubigan ng Palawan dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi. Tiniyak naman ng mga tauhan ng Chinese vessel na tatalima sila sa right to innocent passage habang dumadaan sila sa archipelagic sea lanes ng bansa. Makikibahagi ang Royal Canadian Navy sa susunod na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang suporta sa rehiyon. Ayon kay Canadian Ambassador David Hartman, ang barkong HMCS o Ottawa ay sasama sa ikapitong Philippine-led MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ngayong linggo, iginiit din ni Hartman ang paninindigan ng Canada laban sa mga iligal na aktibidad ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Nakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang mga lugar sa Bicol Region, bunsod ng patuloy na malalakas na buhos ng ulan dahil sa shear line. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saang mga lugar dyan sa Bicol ang may naitalang pagbaha at landslide? Yes, aga ang mga lugar na nakaranas na ng pagbaha, mga lugar sa Barangay Ibaugan sa Daraga, Albay, kaya hindi sa Siguran, Sorsogon at Barangay Talisay sa Isla ng Catanduanes. Pero sa ngayon ay humupa na ang mga naitalang pagbaha sa mga naturang lugar. Binaha ang ilang parte ng Kabikulan dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng shear line. Nakaranas ng hanggang dibdib na tubig baha ang ilang residente sa Barangay Columbus, Kasiguran, Sorsogon. Sa post sa social media ng LGU Kasiguran, makikita ang pagsasagawa ng rescue operations na mga kawani ng MDRRM o Kasiguran sa ilang residente na natrap dahil sa tubig baha.
Na-stranded naman ang mga motorista sa may barangay Ponong Kasiguran matapos umapaw ang tubig baha sa kalsada malapit sa ilog. Naapektuhan din ng pagtaas ng tubig ang mga residente sa Sitio Istorom sa 13 Martires at bahagi ng barangay Santa Cruz at barangay Timbayog. Inilikas ng Bureau of Fire Protection o BFP Barcelona ang isang pamilya sa barangay Hibong dahil sa naranasang pagbaha doon. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang bahagi ng barangay Tongdol sa bayan ng Donsol sa Sorsogon. Pansamantalang hindi nadaanan ng kalsada na nag-uugnay sa Katanagan Beriran Road sa bayan ng Huban dahil sa natumbang puno na agad na ring inalis ng mga kawani ng MDRRM o Hubana. May naiulat na pagguho ng lupa sa barangay Nazareno, Gubat, Sorsogon. Pasable lamang sa mga tricycle at motorsiklo na naturang kalsada at inaabisuhan ang mga motorista na humanap na muna ng alternatibong madadaanan. Samantala, landslide o pagguho ng lupa ang naitala sa isla ng Catanduanes. Hindi madaanan ang bahagi ng kalsada sa Bagong Bayan Buena Vista Road na nag-uugnay sa bayan ng Bato at Baras. Kaninang umaga ginamitan na ng payloader ang mga lupa at putik na gumuho sa naturang kalsada upang madaanan na ng mga na-stranded na motorista. May natalating rock slide sa bahagi naman ng Sitio Limbanan, barangay Ginubatan sa bayan pa rin ng Bato. Inapawan din ng tubig baha ang spillway sa barangay Obo, San Miguel, Catanduanes kahapon. Kailangan pa sumakay ng bangka ang mga estudyante para makatawid sa malakas na agos ng tubig. Sa ganitong panahon, laging isolated ang naturang lugar dahil sa pagtaas ng tubig sa naturang spillway. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Naglunsad ng humanitarian response ang mga sundalo ng AFP Western Command sa ilang barangay sa Puerto Princesa, Palawan na lubog sa baha dahil sa epekto ng shear line. Katuwang ang lokal na pamahalaan, nag-ikot ang tropa ng militar sa mga binahan lugar upang magbigay ng tulong transportasyon, mahatiran ng kaukulan supplies at mailikas ang mga residente kung kinakailangan. Nanawagan naman ng Westcom sa pangunguna ni Vice Admiral Alfonso Torres Jr. na maging alerto sa mga weather updates at agad tumawag sa kinaukulang otoridad para sa kanilang kaligtasan. Sinunog sa Benguet, Kalinga at Mountain Province ang nasa mahigit 5.1 million pesos na halaga ng marijuana. Para sa iba pang detalye, makibalita tayo sa ating Baguio correspondent na si Grace Doctolero live. Grace, may nahuli bang cultivator ang mga otoridad? Aga, bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng binunot na fully grown marijuana plants ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar, habang ang sapat na sample ay dinala upang isumite sa Regional Forensic Unit, Cordillera para sa qualitative test. Sa patuloy na pagsasagawa ng marijuana eradication operation sa rehiyon ng Cordillera, mahigit 5.1 million pesos na halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinunog nitong ika-9 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa Benguet ay 4 na plantasyon ng marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa barangay Takadang, Kibungan, kung saan natagpuan ang 1,120 na piraso ng fully grown marijuana plants at 5,000 grams na dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 974,000. Habang sa Kalinga ay nadiskubre ang nasa 4,000 na piraso ng fully grown marijuana plants at 1,300 na piraso ng marijuana seedlings at 2,000 grams na dried marijuana leaves na may kabuang halaga ng 1,092,000 sa bayan ng Rizal at Tinglayan. Samantala sa Mountain Province naman ay 10,500 na piraso ng fully grown marijuana plants at 8,000 grams na dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 3,060,000 ang nadiskubre sa bayan ng Sadanga. Lahat ng nadiskubring marijuana ay sinunog ng mga operatiba upang matapos ang kaukulang dokumento, habang patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana at ang mga marijuana cultivators sa nasabing probinsya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pumalo na sa 2,000 ang kaso ng dengue na naitala sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa Bulacan Provincial Health Office, katumbas ito ng halos 200% pagtaas ngayong 2025. Mula sa Malolos, Bulacan, may report si Nestor Torres live.
Nestor, ano ang dahilan bakit napakataas ng kaso ng dengue dyan sa Bulacan at ano ang mga hakbang na ginagawa ng provincial government para maresolba yan? Ito nga yung nagiging sistema, yung mga nakanakang pagbulan ng mga nakalipas na mga linggo, ito yung naging epekto ngayon ng pagtaas ng kaso ng dengue sa probinsya ng Bulacan. At ngayon ay gumagawa ng hakbang itong provincial government, katuwang itong mga LGUs, hanggang sa barangay level na magsagawa sila ng mga clean-up drive o spraying sa mga apektadong mga lugar. Umakit na sa 1,946 ang naitalang kaso ng dengue sa Bulacan. Ayon sa Provincial Public Health Office, mas mataas ng 199% ang dengue cases ngayong taong 2025. Kung ikukumpara sa kaparehong buwan ng January 1 to February 1, 2024 na umabot lamang ng 650 cases. Sa tala ng WHO, ngayong 2025 meron ng naitalang 4 na dengue-related deaths o namatay sa probinsya ng Bulacan. Ito ay magmula noong Enero 2025. Nangunguna naman sa may pinakamataas na kaso ang bayan ng Santa Maria na may 192. Sinundan ito ng San Jose del Monte na 189 at pangatlo ang bayan ng lungsod ng Baliwag na may 142 case. Ang dengue ay naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok ng babaeng lamok na Aedes o Aedes mosquito na may dalang virus. Sa loob ng 7 hanggang 12 araw ay maaaring mangitlog o pamugaran ng lamok, pangunay ng mga malilinis na tubig. Kaya payo ng WHO, palaging takpan ang mga drum na may tubig at maging malinis at maglinis upang makaiwas sa dengue. Paalala sa ating pong mga kababayan na doon po sa unang S sa ating pong 5S strategy ay talagang sirain at suyuri ng maaaring pinamumugaran at pinangingitlugan ng lamok sa inyong pong lugar dahil ito po ang pinakamabisang paraan para po masumpo natin ang sakit na dengue. Samantala, ilan naman sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas at tuloy-tuloy na lagnat at tumatagal ng 1 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat sa di ng mataas na lagnat, walang ganang kumain, pagkahilo at pagsusuka, pagturugo ng ilong at hilagid. At yan muna natin latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Ipinagpaliban ng Hamas ang nakatakdang pagpapalaya ng mga bihag mula sa Israel kapalit ng ilang mga bilanggo na Palestinian. Ito'y dahil sa umano'y paglabag ng Israel sa kasunduan sa tigil putukan. 3 bihag sa Gaza ang nakatakdang palayain sana sa Sabado, February 15 kapalit ng pagpapalaya ng marami pang bilanggo mula sa Israel. Tinawag ni Israel's Defense Minister Israel Katz ang anunsyo ng Hamas bilang isang ganap na paglabag sa kasunduan sa tigil putukan. Samantala, iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kansilahin ang tigil putukan kung hindi maibabalik ang lahat ng bihag sa Gaza pagsapit ng Sabado. Mahigit 50 ang nasawi nang mahulog ang isang bus sa isang tulay sa highway ng Guatemala City nitong Lunes, February 10, habang may ilang na-trap sa loob ng nasabing bus. Patungo sana sa kabisera mula sa bayan ng San Agustin, Acasaguaslan nang mahulog ang bus mula sa humigit kumulang na 20 metrong taas ng Puente Beliche, isang tulay sa highway. Ayon sa tagapagsalita na si Carlos Hernandez, ang mga labi ng nasa 36 na lalaki at 15 babae ay dinala sa isang provincial morgue na itinayo para sa aksidente. Idineklara naman ni Guatemalan President Bernardo Arevalo ang 3 araw ng pambansang pagluluksa at ipinadala ang hukbo at disaster agency upang tumulong sa response efforts. Patuloy ang pagdagsa ng mga turista sa taunang event na ginagawa sa Japan, ang Sapporo Snow Festival. Maging ang ilang mga kababayan natin ay feel ang tila fairy tale vibe na hatid ng festival na ito.
Narito ang report ni Rodel Flor-Deliz. Welcome to Sapporo Snow Festival 2025. Ang ultimate winter festival na taon-taon dinarayo ng milyong-milyong turista mula sa buong mundo. Kung ikaw ay mahilig sa ice, snow at winter magical experiences, nako dapat ay huwag mong palapasin ang Sapporo Snow Festival. Ginaganap ito taon-taon tuwing Pebrero at talaga naman parang nagiging isang malaking fairy tale ang buong Sapporo, Japan. Pero ano-ano nga ba ang mga makita dito? Tara, samahan ninyo ako. Ngayong 2025, pinagdiriwang ito mula sa 4 hanggang 11 ng Pebrero. Ang highlight ng festival? Siyempre, ang napakalalaking ice at snow sculptures. Matatagpuan ito sa 3 lokasyon, sa Odori Park, Susukino at Chudomisai. At hindi lang simpleng ice sculptures ang makikita ngayong taon dahil may 5 major attractions na talaga namang eye-catching at exciting. Isa na nga dito ang former Hokkaido Government Office Building na parehong inukit sa yelo para ipakita ang architectural beauty ng Hokkaido. Para naman sa anime lovers, siguradong matutuwa kayo sa sculpture ng popular na series na The Time I Got Reincarnated as a Slime. Exciting din para sa mga gamers ang ice sculpture na inspired sa upcoming game na Monster Hunter Wilds. Pero ang pinaka-exciting, 2 sa mga malalaking attractions na ito ang gagamit ng projection mapping. Isa na nga dito ang tinatawag na Thoroughbreds Racing to Sapporo, na isang obra na nagbabalik tanaw sa pagiging kilalang horse racing producer ng Hokkaido. Pero hindi lang sightseeing ang pwedeng magawa dito sa Sapporo. Kung madami ka pang time, pwede kang mag-sledding sa Moriyama Park. Mag-snowmobile activity naman sa Nishiwari ng Sapporo. O di naman kaya ay mag-ski sa Tiene Mountain. Siyempre, hindi kompleto ang trip kung walang food trip. Dito sa Hokkaido, famous ang soup curry, seafoods, at ang creamy Hokkaido ice cream kahit malamig. Kitang-kita naman ang Sapporo Snow Festival ay isang bucket list worthy experience. Whether ikaw ay isang adrenaline junkie, food lover, or mahilig lang sa malamig, siguradong it's no much fun dito. Rodel Flor-Deliz, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 20 na nagsasabi, Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.